Kanina po ay ah, sa pagtitipon ng mga katikista ng District 4 ay nagkataon na inatasan na magbahagi ng recollection at ang tema ay pagpapala. Yung pong walong pagpapala. No? Mapapalad ang mga duka sa espiritu sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun po yung pinakasimula ng walong pagpapala. At isa rin po rito sa walong pagpapala ay mapalad ang mga nahapis sapagkat aalipin sila ng Diyos. Kuminsan yung turo na Jesus ay hindi ko madaling maunawaan. No? Kasi sabi nga natin, paano baga masabi natin na mapapalad, no? Ang mga duka, no? Mapapalad ang mga nahapis, mapapalad ang mga nagdadalamati, no? Lalong-lalo na ngayon sa pagkakataon na ito, sa pagkawala ni Rodrigo, no? Ay bahagi yun na kung saan ay kuminsan, sabi nga natin, paano baga magkaroon ng kaganapan yung pinahayag ng ating Panginoon. Mapapalad ang mga nahapis sapagkat aalipin sila ng Diyos. So bahagi kung makikita po natin yung walong pagpapala, ay pinapaala sa atin na kung tutuusin po, ay parang sa tingin ng tao ay abang-aba. Bakit? Dukha, nahapis, mga nahabag, no? Yung mga may malinis na kalooban, yung mga tagapang mayapa, yung mga pinag-uusig, ito yung mga itinuturi ng mga abay, no? Yung kalunos-lunos na katatayuan, no? Katulad maari na nararanasan natin ngayon sa pagkawala ni Rodrigo, tayo ay nagiging aba sa ating sarili, nalulungkot tayo, pero bakit dinayos na ipahayag ng pong may kapal na rin? Mapapalad, mapapalad ang mga nahapis sapagkat aalipin tayo ng Diyos. Sapagkat higit tayo nagtitiwala na alin, yung pong salitang pagpapala, sabi nga po natin, ay sa English ay alin, blessed, banal. Kasi yung pagkapala ng Diyos ay daan ng kabanalan. Kaya kung tutusin, yung sekreto para tayo higit na makamit natin yung kaligayahan ni alin? Yung tayo ay higit na makita natin, lalong-lalo na dito sa walong pagpapala na ito. At sabi nga po natin, sa lalong-lalo na sa mga naglilingkod sa simbahan na katulad ni Rodrigo bilang Knights of Columbus o katulad din ng iba sa atin sa mga iba't ibang bahagi ng paglilingkod sa simbahan, na alin, na yung tunay na kapayapaan ay hindi sa mga bagay na mayroon tayo, material na bagay, ngunit yung higit na katatayuan natin ay alin? Kung tutuusin ay yung magkaroon tayo ng kaligayahan sa gitna ng kawalan. Bakit? Kasi naroon ang Diyos. Naroon si Jesus. Naroon yung kabanalan. Yung makasama natin sigit sa lahat ng Diyos. At yun ay kung tutuusin ay magiging sapat ng pagkilos. So, sabi nga, paano masasabi na mapapalad yung mga mayayaman? May dahilan sila para sila ay magsaya. Mayaman sila Pero doon mo makikita na kahit sa gitna ng iyong kawalan, katulad na lang halimbawa ng pagdurusa sa kawalan ngayon, ay makita natin na alin, ito ay daan para tungo sa kabanalan.
patungo sa kabanalan. At makita natin higit sa lahat na alin, ay ito yung kaganapan ng pangako ng Diyos. Na yung sino mang daranas ng kamatayan ni alin, well, mawawala sa ating piling, no? Pero alin, alam natin alin, kapiling na siya ng Diyos. No? Yun ang paniniwala natin, no? Kapiling na siya ng Diyos. Kaya bahagi rin po ng patuloy kong binibigyan din ng diin, ano, na pagkakataon, lalong-lalo na po yung pagpapahid ng langis sa mga may sakit. No? Napahiran no ba si Hindi. So, mas maganda sana kung napahiran siya. No? Pero bahagi yun na kung saan, kasi yun ay maliwanag na tanda. No? Pero pagkakataon niya rin no, na ini-encourage ko, no, na huwag tayo mahiya na magpapahid ng langis sa mga may sakit. No? So kahit sino, no, kung wala kayong makitang pari dito, kahit sinong pari, no, wala akong ano yun walang jurisdiction. No? Hindi mo katulad ng binyag, kapag may binyag, kinakailangan dito ka sa parokya na ito. Yung pagpapahid na langis, no, kahit sinong pari, no, pwede, no, na mapahiran ng langis yung may sakit, no? Pagkakataon. Pero ibig sabihin, hindi naman nahulugan na kapag hindi napahiran, wala na. No? Pero ibig sabihin, mas maliwanag na tanda na napahiran, kasi sabi nga natin, sakramento ay panlabas sa tanda na tinatag ni Kristo para magbigay ng biyaya. Ibig sabihin, kapag napahiran na langis, mas malaki yung probabilidad. No? Mas makukumpante tayo. Mas magkakaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban na alin, ito'y maliwanag na tanda ng alin, pinakinabangan ni Rodrigo, no? Yung biyaya ng sakramento ng pagkapahid ng langis. No? Pero alam natin, sabi nga natin, ang Diyos ay palagi nag-aanyaya sa atin. No? Kaya ngayong ating pananampalataya, isang pananampalataya natin, handang palagi na makita yung biyaya ng pagtugon ng Diyos. Kaya nga, doon pa lamang sa 8 pagpapala, ano, binahagi na doon mula sa binyag, no? Tayo ay pinili ng Diyos, no? Nais ng Diyos na tayo ay makasama. Magkaroon tayo ng isang buhay, no? Isang buhay na ganap at kasiya-siya, no? At hanggang makamit natin yung alin, yung kaligayahang walang katapusan. No? Kaya ano pang sabi ni Jesus, ano? Na tayo ay patuloy niyang inaanyan. Wala akong itataboy sa sino mang lumalapit sa akin. Yun yung sabi ng kung may kapal. No? So, lalong-lalo na saan? Ay, yung sa naglilingkod. Si Ebanghelyo natin na narinig ngayon sa araw na ito. Pararangalan ko ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon yung aking mga lingkod. Kaya, bahagi ho, ano? Tayo nagpapasalamat sa mga naglilingkod sa simbahan. No? So, naalala ko tuloy yung isang post ng isang pari, ano, kasi ngayon, sabi niya, ang daming kabataan ngayon, no, na gustong maglingkod sa gobyerno, no. Dami ngayong mga kabataan, makita natin mga SK, no. Ang sabi niya, sana marami ring mga kabataan na maglingkod sa simbahan. No. Ang simbahan natin ay kailangan ng mga maglilingkod. No. Kinakailangan natin ng alin? Na sa Ebanghelyo nga noong kahapon nilin, yung mga lingkod na nangangalaga sa kapwa lingkod. No? So, ibig sabihin, hindi lang bilang mananampalataya, no? Ngunit mananampalataya na tumutulong sa kapwa mananampalataya, no? Bilang mga leader. No? So, ipanalangin din natin, ano? Kailangan natin ng mga leader din sa simbahan. No? Ay kung gusto ito isang kawalan na mawalan tayo ng isang naglilingkod sa simbahan. No? So, leader ho yan no? Bagaman sabi nga natin, Father, wala naman akong nililid. Tulad halimbawa ng lector. No? Wala naman sumusunod sa kanya. Hindi, naglilid siya. Bakit? Binabasa niya yung banal na kasulatan ng Diyos. No? Yung mabuting balita. Yung unang pagbasa, no? Na napakinggan natin ngayon sa araw na ito. No? Yan ay nililid tayo na alin. Pakinggan natin yung salita ng Diyos. No? At we need more leaders. No? Tayo nagpapasalamat sa panahon na inilagi ho ni Rodrigo. No?
bilang kasapi ng simbahan. Pero sana rin po ay ipanalangin natin na marami pa ho sana yung maging mga naglilingkod sa simbahan. Siya ngayon, alam natin, pagtitiwala tayo na sigurado rin susunod siya sa kanyang pinaglilingkuran. Saan? Ay doon sa kaharian ng Diyos, sa buhay na walang hanggan, na kung saan ay higit niyang makamtan yung kaligayahan na ipinangako ng Diyos mula noong siya ay